Daya, Oo. ngayon naman ay kontra sa mga suplado raw. Na TNVS driver daw. Yun, kung kayo po yung mga suki na ng mga nagbubuko ng inyong rides. Like you. Hindi ako madalas. Hindi ka ba Paminsan madalas? 1, 2 a month. Yan. Ito na. Pagkakataon nyo lang ano ba, pwedeng sabihin, ha? Makakuha ng hustisya sa inyong matagal na pag-ari. Pero, Kung napagsamantalahan kayo. kunan natin ang side ng mga andyan, ang TNVS, ha? Maliban doon kasi, yung pricing sa surge fee. Yan. Diba? Oo. Hindi na i-allow na sobra-sobra doon sa base fare, diba? Dapat hindi dodoble doon. Oo. Kasi daw, masyado nang malupit, lalo na pagpanahon ng Pasko. So meron silang, starting December 17 to January 4, controlled ang surge fee nila. Okay. Puntahan natin si Sir June De Leon, Pangulo Pangulo. po ng Laban TNVS. Sir Good June, morning, Sir magandang umaga. June. Magandang umaga po, Ma'am Weng at Sir Weng. Magandang Salamat. umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Una-muna siguro, unahin namin kunin ang inyong side doon sa pag-control ng LTFRB sa surge fee daw po ninyo mga TNVS. Ano pong masasabi niyo doon? Ang masasabi ko lang po sa Lunes po, unang oras ng opisina sa Lunes ay maghahain tayo ng petisyon sa LTFRB para hindi ipatigil itong memorandum circular na to. Dahil po yung mga transport network company po mas matindi na po ang mga parusa sa mga TNVS drivers natin pag nag-i-ignore or nagka-cancel ng mga bookings. Meron na pala? May parusa pala? Opo, nauwi po ito sa kanilang pag-ban or suspinde sa mga transport network company. Kaya iniiwasan po talaga ng mga TNVS drivers ang pang-snub, pang-ignore or pagka-cancel ng mga bookings. Kaya masakit po sa amin na may mga kwento na gano'n. Pero kung meron man pong mga habit yung mga TNVS drivers na ganyan, dapat lang naman ma-penalize sila. At pero hindi na po kailangan yung memorandum circular na yan dahil sa TNC pa lang po kayang-kaya na pong disiplinahin yan ng mga kumpanya. Bakit po meron pa rin nang i-snub, meron pa rin nagka-cancel? Yung bang nakakasama na loob, Sir June, yung ora de peligro na sa kakakakanselan? O nakantay ka na? Oo. Gusto ko po yung paliwanag ito, no? Kasi ang mga TNVS po, yung mga four wheels, multi-homing po yan. Ang ibig sabihin ng multi-homing, pwede po silang magkaroon ng application ng iba't ibang TNCs. Opo. Mga apps. Opo. Dalawampu mahigit ang mga transport network company ngayon. Pero 3 hanggang 4 lang po ang mga tinatangkilik ng ating mga mananakay. Minimum 2 or 3 meron po sila. Kung may iwan po talaga na naka-open or naka-on yung kanilang application habang meron silang sakay, talaga pong mai-ignore po yun. Dahil meron po silang sakay. Kailangan po nilang ihatid yun at tapusin ang kanilang trip bago nila makuha yung ibang pasahero. Exactly. Baka Ibang usapan ibang yung usapan kasi nakapag-book ka na, yes. tapos kaya bago ka kinancel. Yung papunta na sa'yo Oo, papunta na Tapos on the way biglang to you. cancel, Diba? wala man Sabi lamang sa'yo 5 abiso. minutes, nandun na sa'yo. Pero biglang magka-cancel. Yan po, talagang hindi natin sinasang-ayunan yung mga ganyang gawain ng mga TNVS drivers. Kung meron man ganyan, dapat meron silang sapat na dahilan para hindi sila ma-penalize ng transport network company. Kasi po kapag nagka-cancel po kayo doon sa application, mayroon pong pamimilian doon. Bakit ka magka-cancel? Oo. Maaari pong maraming pasahero. Yung side na yun, sa pasahero lang meron Oo. Kayo, meron bang Sa dahilan driver sa wala inyo eh. para Meron magka-cancel? po. Anong Marami dahilan pong ninyo dahilan. madalas? Meron pong too much passenger, may kasamang hayop or Hindi. Pero wala pa naman, hindi pa naman nakikita kung anong dala at ilang pasahero yan po. May mga ganyan po kapag nakita na yung pasahero, no, nagkita na sila tapos ika-cancel. Parang hindi pwede yun. Parang taxi na pinara mo, Opo. tuminto,
tinanong saan ka pupunta, pwede mo magdagdag ka. Hindi po ganon. Eh, baka nakaka-apekto yung multi-homing na yan. Baka lang later on kaya kinancel yung o matagal na nag-aantay kasi may pumasok sa ibang network naman na mas malaki. So mas pinili niya to, cancel ko na to isa. Oh, mas malapit malaki isa, tong malaki mas pa malapit kita. pa sa amin. Oo. Tama po yan. Pwede pong mangyari ang mga ganyan. Pero sa atin po, sinasabihan natin talaga ang mga TNBS drivers na kapag malapit naman sa inyo, kailangan i-pick up po yun. Kasi meron po kasi mga iba't ibang sistema ang mga transport network company. Meron pong mga auto-accept at saka manual accept. Okay. Oh. Maliban po doon sa nakikita nyo na hindi na kailangan pa ng hiwalay na panuntunan galing po sa LTFRB, mabigat ba para sa inyo yung parusang itinakda doon sa mga isnabero pong TNVS driver like First offense, 5,000, 15,000 tapos suspension ng inyong CTC, yung mga ganon. Apelahin nyo yun. Actually, nag-create lang po yan ng takot sa mga TNBS drivers. Ang sabi naman ni Chairman dyan, at saka ito, hindi naman to traffic violation na kaagad, magmumulta ka kapag hinuli ka. Ito po ay dadaan sa proseso. I-hearing po yan. Opo. Kakaroon pa ng show cause order yung may-ari ng prangkisa. Yung pong may-ari ng sasakyan, hindi po yung driver. Mas matindi po ang parusa na ibinibigay ng mga transport network company. Dahil Sir Jun, may suspension po yan. opo. Sir Jun, kung sakali po na ituloy ito, hindi kayo pagbigyan, gaano kalaki mawawala sa kita ng mga driver ng TNVS kung sakaling ituloy po yung pagbabawas naman sa surge fee? Kung pasaway sila, malaking bawas. Oo, totoo yun. Di ba? Sa surge fee. Surge Doon fee po, naman. doon Surge po fee. sa nabasa kong memorandum circular kahapon po na inilabas ng LTFRB ay meron pong kasi dati times 2 nakalagay doon. Yes, oo. Ngayon, times 1. So, iniintindi po natin yun. Wala pang klarong paliwanag ang LTFRB dyan dahil kailangan pa itong i-publish, no? Naiintindihan po natin, yung pinaka-naiintindihan natin, ay merong bawas talaga na Yes. kita sa mga TNBS driver. Sa loob ng 3 linggo. Yan po, nakikiusap po si Chairman Mendoza na tumalima muna. Subukan muna ito. Pero panahon po ng Kapaskuhan ngayon, naglabas pa sila ng mga penalty. Yan po ba ang regalo, pamasko ng ating gobyerno sa ating mga drivers? So masama po ang loob ng mga drivers dahil kawawa naman yung mga drivers. Naintindihan po natin yung sentimiento ng ating mga mananakay. Okay, so Pero extraordinary po kasi ang traffic ngayon. opo. Doon sa mga maiiksing biyahe, kung hindi po talaga sobrang traffic, pipikapin naman po talaga ng mga TNBS driver yan. Kada pasahero po, kita po sa bawat driver yan. May uuwi po nila yung perang yan pag hinatid nila sa pamilya nila. Alam niyo po, yung mga ganyang reklamo, baka po, naiintindihan po, may mga legit na reklamo, may mga competition po kasi ang mga transport network company. Gusto ko pong sabihin sa inyo dito, merong mga maduduming transport network company lumaban. Kaya naniniwala po ako, ang mga TNBS driver po, hindi po nagka-cancel yan, nag-i-ignore yan kapag walang sapat na dahilan. Okay, pero doon ho sa tayo, balikan ko lang yung ano ho naman ang pwedeng gawin sa mga rider nga na nagka-cancel. Ano bang, sabi nyo nga kanina, meron nung parusa. May parusa na raw, nagka-cancel and suspend. Oo. Pero hindi natin nalalaman yon kasi wala namang sinasabi sa atin doon ho sa application na yon. Na yung driver na nag-cancel sa'yo, wala na sa amin. Di ba? Dahil ginawa yung hindi ka nais-nais na gawain. Yung unang cancellation po, pinagbibigyan po yan ng Transport Network Company. Yung pangalawang cancellation po, Opo. ay talagang kahit 10 minuto, hindi po sila makakatanggap ng booking. Okay, Kapag sige. habitual na po ang ginagawa ng driver,
isang araw hanggang isang linggo or pagkaban sa Okay. isang transport network company Wala na. ang pinapataw dyan Alright. ng Sige. mga kumpanya. Sir Jun, mag-part 2 tayo nitong Sir usapin Jun, na to. good luck Salamat sa na marami. magiging petition po ninyo sa Monday. Thank you. Good luck, good luck. Salamat po sa oras. Maraming salamat din po at naipaliwanag namin ang Yes. side ng mga TNBS. Mabuhay po kayo. Good Thank luck, you. sir. Good luck po. Thank you. Sir Ingat Ju- sa biyahe. Sir Jun De Leon, presidente ng Laban TNVS, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.